Magandang araw sa lahat at welcome sa aming interview podcast na pinangalan na Kolokoys. Ako si Ardel R. Bentanilla at sa episode na ito, makakausap natin ang isa sa aming mga klase na hindi lamang magsusumikap bilang estudyante, kundi nagtatrabaho rin siya habang pinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa buhay ng isang estudyante na habang nagtatrabaho. Kung paano niya pinagsasabay ang mga trabaho at pag-aaral. Ano ang mga responsibilidad niya? Ano ang hamon sa kanyang nararanasan? At ang mga aral na natututuhan niya sa kanyang karanasan. Bago ang lahat, humihingi muna ako ng pahintulot sa aming mga klase na may sagawang at may record ang interview na ito para sa aming school activity. Kaya naman, welcome ko ang podcast na Kolokoys. At narito magiging kapartner ko sa podcast na ito. Magandang araw sa lahat at welcome sa aming interview podcast na pinangalan ng Kolokoys. Ako, si Malon Tidayday at ang magiging guest natin at makakasama natin sa interview podcast na ito ay walang iba kundi ang aming kamag-aral. Hello, magandang umaga. Ako si Jude Fonseca at kasalukuyan ako nagtatrabaho habang nag-aaral. Ako ay nasa first year na ngayon ng college at nagtatrabaho ako sa Save More Supermarket bilang isang merchandiser. Dyan pala yun. Pero gaano ka na katagal nagtatrabaho sa supermarket bilang merchandiser? Siguro mga 5 months. Kasi nag-start ako na magtrabaho after kong graduate ng March. So, bali, April ako nag-start magtrabaho. Suduso ako sa inyo. Pero, ano kaya yung mga pangkaraniwang mga ginagawa mo sa trabaho mo gano'n sa pagiging merchandiser? Bilang isang merchandiser sa supermarket, ang pangkaraniwang ginagawa namin doon, una, pagpasok mo, i-check mo muna yung mga products kung okay pa ba. Tapos kapag nakita mo na siyang hindi na siya okay, tapos expired na, ipapasok mo na siya sa prep room, tapos ilalagay na sa basurahan para itapon. Tapos kapag yung mga tinanggal mo, yung mga expired na, maglalagay ka naman doon ng mga panibagong product na papalit dun sa mga tinanggal mo. Mukhang marami ka nga talagang kailangan gawin. Pero, ano ang masasabi mo sa naging experience mo sa pagiging isang merchandiser? At magkano ang kinikita mo sa isang araw? Sapat ba yun? Ano yung mga naging experience ko? Nung una kasi, nahihirapan ako. Kumbaga kasi, unang trabaho ko yun. Kaya, nahihirapan ako. Pero nung tumagal-tagal na, nasasanay na yung katawan ko, di na ako masyadong pagod. Tsaka na-adapt ko na rin yung mga kailangang gawin sa trabaho. Tsaka kung ano yung mga ginagawa doon. Tsaka sa sahod, ang sinasahod ko lang kada araw, $6.95. Pero kung sapat ba yun? Hindi sumasapat yun kasi may mga pangangailangan ako. Isa sa mga gusto kong malaman, kung bakit mo pinili magtrabaho habang nag-aaral. Di ba mahirap eh? Paano mo pagsasabay yung girls question? Bakit ko piniling magsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho? Kasi may mga pangangailangan ako na kailangan kong mabili. At the same time, nasusustentuhan ko rin yung sarili ko. Dahil nahihiya na rin ako sa mga magulang ko kasi simula pagkabata ko pa lang, di ba? Hindi naman sa sinasabi ko na responsibilidad nila yun. Pero syempre, ako, bilang lalaki, pride ko yun, diba? Pride ko yun na maging ako, yung gusto kong maging ako noon pa. Kaya, nung meron akong opportunity na magtrabaho, green-up ko talaga. At the same time, nagagampanan ko rin yung mga ginagawa ko sa school. Mahirap ba ang naging decision mo na pinili mong magtrabaho habang nag-aaral? Oo, nahirapan ako. Kasi nung una, nagdadalawang isip ako kung kaya ko ba. Kasi alam ko na malaking responsibilidad na pagsabayin ko yung pagtatrabaho at pag-aaral.
Kaya, ayun. Ano naman ang reaksyon ng pamilya mo sa naging decision mo na magtrabaho habang nag-aaral? Sa naging reaction nila, tinanong nila ako nung una eh. Tinanong nila ako kung kaya ko daw ba. Ang sabi ko naman, oo. Kahit na mahirap, pipilitin ko hanggat kaya ko. At sa tingin mo, tama ba ang naging decision mo na magtrabaho habang nag-aaral? Para sa akin, tama naman ang naging desisyon ko. Kasi marami naman ako natututuhan habang nagtatrabaho at habang nag-aaral. Tsaka para na rin sa future ko. Pero, paano mo nababalanse ang pagtatrabaho at pag-aaral mo? Paano ko nababalanse ang pagtatrabaho at pag-aaral? Sa trabaho kasi, kapag yung oras ko doon, pasok naman sa magiging oras ko sa school, ginagrab ko talaga. Tsaka, inaayos ko yung mga oras ko. Kunyari, sa trabaho, ganitong oras ako matatapos. Tapos, meron akong school requirements sa paaralan. Minamanage ko tong dalawa na to ng sabay. Nang hindi na tatapakan yung oras sa pagtatrabaho at sa pag-aaral. Kumbaga, time management lang talaga. May pagkakataon ba na nagsasabay-sabay ang school requirements at trabaho? Oo, meron, minsan. Pero kung madali naman yung requirements na pinapagawa sa school, ginagawa ko agad siya para kapag oras na ng trabaho, hindi na matatapakan yung oras ng trabaho ng pag-aaral. Pwede masasabi mo bang na naging organized ka dahil sa experience na yun? Oo, masasabi kong naging organized ako dahil sa mga experience na to. Kasi kapag dumadaan yung point na to, nagagawan ko agad siya ng paraan. Dahil sa experience na, kasi nga noon nagawa ko na, mas kakayanin ko pa ngayon, di ba? Ano ang pinakamahirap na parte sa pagiging isang working student? Ang pinakamahirap sa parte ko bilang working student, siguro yung tambak na gawain. I mean, syempre, hindi naman iisa lang yung subject na pinapasukan ko. Meron ding ibang subject. Tapos, sumasabay din yung trabaho. Minsan nahihirapan akong i-manage to kasi gawa nga ng tambak, di ba? May mga araw ba na kahit pagod ka na, kailangan mo pa rin gumawa ng schoolworks? Sobrang pagod? Oo, may times. Pero, kailangan ko pa rin magpahinga muna bago ako gawin yung mga kailangan gawin. Kasi mas mahalaga na may pahinga ka kesa sagarin mo yung sarili mo sa pagod, di ba? May pagkakataon ba na apektuhan ng trabaho mo ang pag-aaral mo? Oo, may pagkakataon. Dahil di naman mawawala yan. Tsaka kasama yan sa katotohanan dahil pinili kong pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho. Paano naman ang pakikisalamuha mo sa iyong mga klase? May mga bagay ba na namimiss mo dahil nagtatrabaho ka? Minsan, hindi ako nakakasama sa ibang activities o banding. Pero, naiintindihan naman ng mga klase at kaibigan ko yun. Ano naman ang gusto mong maintindihan ng ibang estudyante tungkol sa working student? Siguro, sana maintindihan nila na hindi ako nakakasama sa mga activities dahil may trabaho ako. Pero sana maintindihan din nila na hindi ibig sabihin nun ayaw kong makisama sa kanila. May mga kailangan lang talaga akong unahin o gawin na mas mahalaga. Ano ang pinakamahalagang lesson mo na natutunan mo sa trabaho mo? Hindi ko masasabi na natutuhan ko na siya. Pero para sa akin, nag-improve yung pagkatao ko dahil sa pagtatrabaho. Nag-improve yung pakikitungo ko sa mga tao, kung paano ko tingnan ng mga tao, tsaka kung paano ko sila itrato. Dahil dun sa trabaho na meron ako, kailangan mo talaga ng pakikipag-usap dahil isa akong merchandiser. Tsaka may mga customer na makulit, pero
kailangan mo pa rin ng pasensya tsaka ng disiplina sa katawan. Dahil kung wala ka nun, matatanggal ka sa trabaho. May skill ka bang natutunan sa trabaho mo na sa tingin mo magagamit mo sa future career mo? Siguro, ang masasabi ko na magagamit ko sa future career ko, siguro yung communication skills ko sa mga tao, tsaka sa mga nakakasalamuha ko. Tsaka siguro yung ano rin, yung paghihiwa ko ng mga prutas tsaka ng mga gulay. Kasi naghihiwa din ako ng mga prutas tsaka gulay doon. So, magagamit ko siya sa future career ko as tagaluto sa bahay. Kunyari, Sa tingin mo ba, iba-iba ang natututunan sa trabaho kumpara sa classroom? siguro oo. Kasi sa school, natututo tayo na malaman yung mga teorya at lessons. Pero sa trabaho, nararanasan natin ito at kung paano ito gagamitin. Ano ang pinakamalaki mong pangarap pagkatapos mo makatapos ng pag-aaral? Sa totoo lang, pagkatapos ko makatapos ng pag-aaral, gusto kong magkaroon ng magandang career, magandang buhay, magandang bahay, magandang asawa, masaganang pamilya, 5 anak, tapos makapag-travel kami sa buong mundo. At hindi lang yun, gusto ko rin maranasan ng mga anak ko na magkaroon sila ng magandang buhay na hindi na nila mararanasan yung naranasan ko. Sa tingin mo, nakatulong ba ang pagiging working student para maabot ang pangarap na yun? Oo, kasi kahit mahirap, nakakatulong ito na madagdagan yung experience ko para maging isang responsableng tao ako in the near future. Kung may estudyanteng gustong magsimulang magtrabaho habang nag-aaral, ano ang pinakamalagang payo na magagawa mo? Una, siguraduhin mo nang kayang pagsabay ng pagtatrabaho at pag-aaral. Kasi kailangan mo talaga ng time management at kailangan mo ring alamin yung mga priorities mo. At huli, huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo. Ano naman ang dapat nilang paghandaan? Siguro kailangan nilang paghandaan yung pagod, yung pressure. Kasi hindi talaga siya madali eh. Kailangan mo talaga ng commitment. At ano naman ang mga gusto mong sabihin sa mga kapwa mong working student? Ang masasabi ko lang sa mga kapwa kong working students, huwag kayong susuko. Mahirap to pero kailangan nating lagpasan to. Pero ang dapat nyong tatandaan, bawat efforts at sacrifices natin, may makakapalit yan na tulad ng mga pangarap natin. Makakamit din natin yan pagdating ng panahon. Bago tayo matapos, gusto kong itanong, kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong sarili noong unang araw mong magsimula sa trabaho habang nag-aaral, ano yun? Ang gusto kong sabihin sa sarili ko noong una, gusto kong sabihin sa kanya na huwag siyang matatakot sa mga bagay na hindi niya pa nasusubukan. Kasi hanggat hindi niya pa sinusubukan, hindi niya malalaman kung ano yung kailangan niyang gawin. Tsaka huwag siyang mahihiyang magtanong sa mga kasama niya sa trabaho. At isa pa yung pagkukuha niya ng mga ID, mga requirements bago siya makapagtrabaho. Huwag kang matatakot na mag-commute kasi sa tunay na buhay, hindi nila binibigyan ng VIP treatment yung mga taong nahihiya. Kaya lagi mo lang tatagan yung loob mo kasi hindi madali ang tunay na buhay dito. Napakagandang message niyan. Sa ating interview, marami tayong natututunan tungkol sa realidad ng pagiging isang working student. Hindi madali ang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral dahil nangangailangan ito ng oras, effort, patience at responsibility. Bilang tagapanayam, napagtanto ko na ang bawat working student ay may sariling dahilan kung bakit sila nagsisikap. May mga pangarap sila
may mga responsibilidad, at may mga bagay silang gustong makamit para sa kanilang sarili at pamilya. Hindi lamang natin dapat makita ang kanilang pagod. Dapat din natin makita ang kanilang sipag, determinasyon, at tapang na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral habang nagtatrabaho. Maraming salamat, Jude, sa pagbabahagi ng iyong personal na karanasan at oras para sa interview na ito. Kat? Maraming salamat sa Kolokoys dahil naimbitahan nila ako dito sa podcast na to. At maraming salamat din sa mga nakinig sa akin. Sana marami kayong matutuhan dito. At yan ang pagtatapos ng aming interview podcast na pinumagatang Buhay ng Isang Working Student. Trabaho, pangarap at pagsisikap. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod. Paalam.